Good evening po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang aking mga nakaraang mga episode, every Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat po ng aking mga episode. Mag-thumbs up at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe, walang bayad po. Burr month na po, papasok na ang Christmas season. Meron po akong mga kakilala na nag-umpisa na sa pagpuput up ng mga Christmas tree. Although amoy na ang Pasko sa Pilipinas, nakakalungkot po na last week lang nagkaroon na naman ng bagyo. Ngunit tayong mga Pinoy ay malalakas at definitely muli tayong babangon kahit pa dumaan ng bagyo sa ating mga buhay. Nung nakaraang linggo, sinabi ko po that death can bring us into deep reflection about life. It makes us dive into our past hurts and feelings. Nasabi ko po ito dahil pumanaw ang aking kuya. Last Thursday, na-cremate na po siya at isinaboy na po ang kanyang abo sa kanyang farm. Ang dami pong namamatay na mga kaibigan at kakilala ko sa loob lang ng isang taon. Kailan lang namatayan din ng kapatid ang aking kaibigang si Pastor Ricky Quinto dyan sa Baguio. Pero last week lang namatayan din ng kapatid ang isa ko pang kaibigang pastor, si Pastor Ricky Da Silva. Nasabi ko rin na ang buhay sa lupa ay panandalian lamang. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Sabi sa James 4:14, ikaw ay parang isang ulap na lumilitaw sa sandaling panahon at pagkatapos ay naglalaho. Dapat tayong mamuhay ng may awareness na ang ating oras dito sa lupa ay may hangganan. May mga narinig ako at marami ang nagtatanong nito. Kung ikaw ba ay isang believer, tunay na mananampalataya, dapat ka bang umiyak kung mamatay ang isang mananampalataya ring kapatid? Kapag namatay ang Kristiyano, maaaring sabihin ng ibang mga mananampalataya na hindi tayo dapat umiyak dahil nasa langit na sila. Sa akin pong personal na pananaw, mahirap po sa akin kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Namatay na mananampalataya, lalo na kung hindi mananampalataya. Umiyak ka dahil sa lalim ng iyong kalungkutan. At ito ay palatandaan ng lalim ng iyong pagmamahal. Sa Biblia, mababasa natin, when young Stephen was martyred for his faith in Christ, sinabi sa atin ng Acts 8 verse 2, may mga devoted men na dumating at inilibing si Stephen na may matinding paglulukha. Sinabi rin ng Biblia na ang mga tao ay umiyak nang mamatay si Moses. Doon sa Deuteronomy 34:8, mababasa natin, ang mga tao ng Israel ay nagluksa para kay Moises sa kapatagan ng Moab sa loob ng 30 araw hanggang sa matapos ang karaniwang panahon ng pagluluksa. Iniyakan nila si Moses dahil napaka-espesyal niyang tao. Siya ang kaibigan ng Diyos. He is the friend of God. Sinabi ng Biblia, wala pang propeta sa Israel na gaya ni Moises, whom the Lord knew face to face. Eto pa, nung namatay si Lazarus na kaibigan ni Jesus, si Jesus mismo ay umiyak. Kahit alam pa natin na bubuhayin niya muli si Lazarus. God has emotions and we are all created in the image and likeness of God. So, ang sagot ko po, yes, pwede tayong umiyak at magdalamhati sa pagpanaw ng ating minamahal, pamilya man o kaibigan. The shortest verse in the Bible
Jesus wept, which can be found in John 11:35, is rich with meaning and offers several profound lessons. This verse highlights Jesus' deep empathy and compassion. Sa kabila ng pagiging ganap niyang divine, si Jesus ay ganap na tao na may kakayahang makadama ng malalim na emosyon. Siya ay umiyak sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazarus. Ang kanyang kaibigan na nagpapakita na he shares in our pain and sorrow. Tinitiyak nito sa atin na kapag tayo ay nagdadalamhati o nasa kagipitan or in distress, Jesus understands and is with us in our suffering. Jesus understands our emotions. Nauunawaan ni Jesus ang ating mga damdamin. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagdurusa. Si Jesus na umiyak para sa kanyang kaibigan ay kasama natin sa ating pagdadalamhati. Ang mga luha ni Jesus ay tugon sa pagdadalamhati ng pamilya at ng mga kaibigan ni Lazarus. Ang pag-ibig ni Jesus sa kanila ang nag-udyok sa kanya para umiyak siya. Ito ay nagpapakita ng power of love o ang kapangyarihan ng pag-ibig sa mga relasyon ng tao at kung gaano kalalim ang koneksyon ni Jesus sa kanyang mga mahal sa buhay. We are called to love others as Jesus did, sharing in their joys and sorrows. Our empathy and compassion for others are expressions of Christ's love working through us. Kahit umiiyak si Jesus, alam niya na bubuhayin niya si Lazarus mula sa mga patay. Ang kanyang mga luha ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa halip ay isang malalim na koneksyon sa human experience of loss. Itinuturo nito sa atin na ang grieving and hope ay maaring mag-coexist. In moments of grief, we can hold on to the hope that Jesus offers eternal life and resurrection. Our tears are valid, but they are not the end of the story. Jesus brings hope even in the darkest moments. Ang mga luha ni Jesus ay sumasalamin sa puso ng Diyos na naaantig sa ating mga struggles and sufferings. God is not distant or indifferent to our pain. Siya ay tunay at malalim na nakikiramay. Habang tinatahak natin ang mga paghihirap ng loob at pagkawala ng buhay ng ating mga minamahal at mga kaibigan, we can take comfort in knowing that Jesus, who wept at the tomb of Lazarus, is with us in our own times of sorrow, offering us His love, comfort, and hope. Hindi natin alam kung ilang taon pa tayong bubuhay o kung ilang taon pa tayo sa ministeryo at sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon. Kaya naman, gusto nating maging handa sa pagharap sa Diyos. Madalas po nating naririnig na pag pumanaw na ang tao ay sasabihin nila, nasa mabuti na siyang kalagayan. Kinukote pa nila ang Biblia na no more pain. Halatang hindi po nila naiintindihan ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po nating i-explain in love sa tamang oras. Dahil masakit ang malaman ang katotohanan na maaring nasa hindi magandang kalagayan ang namatay na kapamilya. Alam nyo ba na maaring baka mas masama pa ang lugar na kinaroroonan ng namatay? At lalong baka mas more in pain pa dahil kung napunta sa impyerno ang namatay, definitely hindi ito mabuting kalagayan. At kung ikaw ay nasusunog sa apoy, eternally, sa palagay nyo ba, no more pain? Merong bagong word na lumalabas ngayon dyan sa Pilipinas. Shimenet. Nabanggit ito ng isang mataas na opisyal noong siya ay iniimbestigahan sa Congress dahil sa maanumalyang paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Nakakatawa at pinagkakatuwaan.
Pero hindi talaga ito nakakatawa dahil doon pa lamang nagrereklamo na siya na mainit. Ano pa kaya kung impyerno na at nasusunog eternally? Walang katapusang sakit po yun. Kaya sabi sa Biblia sa Matthew 13:42, inilarawan ni Jesus ang kahihinatnan ng masasama sa parable na sinasabi, at ihahagi sila sa isang hurno ng apoy. Doon magkakaroon ng wailing o weeping, matinding pag-iyak o hagulgol, and gnashing of teeth. Binibigyang diin ng verse na ito na ang impyerno ay isang lugar ng matinding pagdurusa at panghihinayang. At ito ay totoo. Kaya po ako nandito at ng mga ibang mga ngaral o pastor na nagpapaalala na ang impyerno ay totoo. Hindi ito dapat baliwalain. Alam nyo ba na mas marami ang mas concerned pa na maging maingat sa pananalita naming mga pastor kaysa sa mensahe na maaring pumunta ang tao sa impyerno kung hindi nila tanggapin ang ating Panginoong si Jesus? Ang Biblia ay nananawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos habang may panahon pa. Ang mga nagbabaliwala sa tawag na ito ay maaring maharap sa matinding pagsisisi sa kabilang buhay. This you have to remember, my friends. God does not desire anyone to perish, but gives every opportunity to turn towards Him for salvation. Siguro ang tanong nyo, paano ko sasabihin sa kamag-anak ko o sa mahal ko sa buhay? Well, pag narinig nyo po ang ganitong mensahe, i-share nyo po. I-share nyo po ang video na ito. I-share nyo po ang mensaheng ito sa mahal nyo sa buhay. Alam nyo po ba na ang dugo nila ay nasa inyong mga kamay? Pagka-share nyo po, nasa kanila na kung panonoorin at tatanggapin ang katotohanan. Doon po, hindi na natin responsibility kung ano ang kanilang pagtanggap sa mensahe. Diyos na po ang huhusga. Ang sa atin ay ang responsibility to share God's message. Malungkot po kung pupunta sa impyerno ang mahal natin sa buhay. Hindi na po natin sila makikita kung pupunta ka sa langit. Ngunit ang desisyon ng pagtanggap sa Diyos ay nasa kanila. Kung namatay na po sila, wala na po silang chance. Hindi po natin pwedeng ipagdasal pa sila na patawarin sila ng Diyos. Haharapin na po nila ang judgment ng Panginoon. Gusto ko po sanang ituloy ang Olivet Discourse dahil napaka-importante na malaman natin ang mga mensahe ni Jesus tungkol sa mga huling araw na darating para makapaghanda po tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit I was led to continue reminding all of you to reflect about death. Muli po, nakikiramay po ako sa mga kamag-anak ko, lalo na sa mga naiwang mga anak at asawa ng aking kuya. Ganon din sa mga nagdadalamhating mga kaibigan kong pastor, si Pastor Ricky De Silva and your family. My sincere condolences to you, brother. Ganon din ang aking pastor na kaibigan at kababata, si Pastor Juanito Yeti Rivera, sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Ivor. At alam nyo bang may sumunod pa? Namatayan uli sila. Ang kanyang pamangkin na si Ayo. Pamangkin din siya ng aking favorite na kapitano noon sa City Camp Central, si Manang Bubot, Amorel Rivera Afaga. At si Ayo ay anak ni Manang Titin, si Manang Christine Rivera Tan. My sincere condolences sa inyo, mga kapatid. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with hearts humbled by the truth of your word. As we reflect on the sobering reality of judgment and the imagery of gnashing of teeth, we are reminded of the seriousness of our choices and the urgency of embracing your gift of salvation through our Lord Jesus Christ. Lord, we ask for your mercy and grace na gabayan kami
sa pamumuhay na nagpaparangal sa iyo, pagtalikod sa kasalanan, at paglapit sa iyong pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga hindi pa tumatanggap sa iyong katotohanan, na ang kanilang mga puso ay lumambot at mabuksan sa pag-asa at kapayapaang matatagpuan lamang kay Jesus. Tulungan mo kaming maging tapat na mga saksi ng iyong pag-ibig, pagbabahagi ng mabuting balita sa mga nakapaligid sa amin. Ama, ingatan mo po kami at lalo na sa aming pagpapahalaga sa aming mga gagawing mga desisyon, at bigyan mo po kami ng lakas na piliin ang iyong landas araw-araw. Naway mamuhay kami sa paraang sumasalamin sa iyong liwanag, nag-aalay ng biyaya at pagmamahal sa iba tulad ng inihandog mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, let us be mindful of the choices we make, knowing that they shape our eternal destiny. And let us remember that God, in His infinite love, has provided a way for us to join Him in heaven through His Son, Jesus Christ. May we choose wisely, embracing the truth that Jesus is the way, the truth, and the life. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan pa ho ang aking mga susunod pang mga weekly episode. Sana'y maumpisa na natin ang unang sermon ni Jesus sa Olivet Discourse next week. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.